Alamin pa natin ang kwento ng mga residente ng Pag-asa Island kasama si Mobile Journal Merymon Reyes. Merymon, kamusta yung pangingisda ng mga residente dyan? Tsaka saan ba nila ibinibenta yung mga yan? Actually, Pops J, connected siya dun sa unang plan natin kaya tayo pumunta ng Pag-asa Island. Yung mga nangingisda, dalawang bagay yan. Pwede nilang ilako sa kanila mismo sa barangay nila or yun mismo yung kakainin nila, pang-sustain nila. Kaso ang problema nga nila, medyo maliliit daw, minsan kakaunti lang yung nabibingwit nilang isda. Pero either way, kakainin o nilalako nila sa kanila mismo. Pero tuloy-tuloy ang kanilang pangingisda at hindi sila apektado nung nangyayari dyan sa West Philippine Sea. Sa mga nakausap natin, tuloy-tuloy, pero lagi silang nag-iingat. May minamasid daw sila lagi sa malayo. Lalo na minsan pagpadilim na, aabangan na nila. Kung may makikita silang mga umiilaw-ilaw na baka vessels daw sa malayo, hinihinto na nila. Pero pwede. Pero wala silang mga harassment na nararanasan habang nangingisda sila, di ba? So far, wala pa. May sa mga nakausap natin. natin. Before, di ba? Yes, pero sa mga nakausap natin nung pagpunta natin ng Pag-asa, wala pa naman daw. Thank God daw, wala pa naman. Nakausap mo sila, ano? Anong kanilang sentimiento kapag nababalitaan nila na ang China binobomba ng tubig yung ating mga tropa? Anong nararamdaman nila? Actually, unang-una sa lahat, kinakabahan na sila kasi pagka nakapasok from Ayungin Shoal, lalapit na yan, ang Kalayaan Group of Islands, ang iniisip agad din nila, hindi sila lang doon na nasa Pag-asa Island, kundi nasa mainland Palawan. Kasi if ever na nag-move forward pa yung mga Chinese vessels, papasukin na tayo sa Palawan. Tapos unti-unti na. Yun yung pinakakinakatakutan nila. So pero sila yung minomonitor nila kung ano nangyayari dyan. Yes, nakikiramdam daw sila lagi. Sa bawat araw at gabi daw na dumadaan sa kanila. Especially yung mga naunang batch ng mga tao. Dati madilim para, wala pang kuryente, generator, patay ilaw. Kinakabahan daw sila noon kasi hindi nila alam kung may dadating daw ba na hindi nila kakilala, hindi kabayan, hindi Pilipino. So yun yung kinakabahala nila. Sa Pag-asa, may bilyaran. Sino nagdala ng billiard table dun sa Pag-asa? Yes, Pops J. Actually, yung mga gamit daw nila dito, yung ibang pumupunta, bumabalik ng mainland Palawan, minsan nakaka-tsempo sila, nakakabitbit ng gamit. So, hindi lang essential supplies nila, hindi lang pagkain, hindi lang tubig, hindi lang yung mga binibenta nila. Even recreational na gamit daw nila. So, pati yung mga table ng bilyar, dalawa na yung nadaanan ko doon, nakipaglaro pa ako doon sa mga locals. Nakipaglaro ka pa nga eh. Yes. Mukhang hindi pumasok yung tumbok mo eh. Sayang, hindi nga nakapasok eh. Kaya hindi na natin pinasok yung shot eh. Eto, Merymon. Ano ang bukang bibig o kahilingan ng mga taga-Pag-asa Island? Unang-una sa lahat, safety and security raw in the long run. Kasi hindi naman daw sila bingi, hindi rin sila bulag sa nangyayari sa paligid nila. Lalong-lalo na malapit sila, ilang lakad lang, dagat na. Eh, andun agad yung hotspot, papunta nga kung saan yung mga Chinese vessels, militia, lahat na yan. Safety and security plus further development pa. Ongoing kasi ngayon lahat ng construction, dagdag na schools, dagdag na bahay, military establishments, dumadami na rin doon. Correct. So they're waiting for the opportunity na mas umunlad na sila, siguro mas bumilis pa yung internet, cellular networks kasi smart pa lang yung nandun. So naghihintay pa sila ng mas pag-unlad para mas magkaroon na sila ng magandang pamumuhay and better access sa mainland Palawan. Kapayapaan ang kanilang hiling. Yan ang hindi mawawala. Maraming salamat, Merymon Reyes.